tawaran nyo po yung presyo. Ang asking price nito is, ito meron sa amin dinala ngayon sa garahe na binibenta, actually inialok sa amin. Kaso, nung una ko nakita ang sasakyan, hindi agad kami nagkasundo. Actually, hindi na ako tumawad. Pero sabi ko, kung bibilihin man namin to or bibilihin ko man to, which is sabi ko, imposible. Pero prenesyohan ko siya, masyado na malayo. Kaya ngayon, ipapakita ko ito sa inyo at kayong humusga at kayo din yung tumawad kung magkano ang offer nyo dito sa dinala niyang Isuzu D-Max. So, pinagmamalaki nito kasi first owned. So, yung may-ari mismo yung boss niya, yung nagdala nito sa amin, yung driver. So, by the way, this is Isuzu D-Max 2010 model, manual transmission, diesel engine, 4x2. Okay? So, unahin na natin. Exterior presentation, kailangan nito ng repaint, interior and exterior, kasi tingnan mo naman, ang dami ng tama, ito mga sticker na lang to, at ito ang labo, yan. Tapos dito, may mga may mga damage na talaga siya sa body niya, and kailangan na talaga ng whole body repaint, kasi hanggang paikot talaga may mga damage na yung paint niya. At maliban dyan, alam ko mayroon tong bangga na portion dyan kasi mamaya ipapakita ko sa inyo. Dito sa likod, nakikita nyo rin, wala nang cover. Ito hindi na to gaano, hindi na nga ito nabubuksan. No? So isa sa mga issues niyan. Yung mga signal lights niya, although ito okay naman siya, buo siya, pero may makikita mo meron siyang crack and ang iba not working properly. Lalo yung signal light, merong isa na hindi gumagana. And dito naman, sa tires naman niya, okay pa yung tires niya. More or less mga 60 or 70% pa yung tire thread niya. Ganon din sa front. At dyan sa likod, drum brake and naka-disc brake. So yun, totally exterior, kailangan talaga ng body repaint at mas maganda kung isasama mo na rin ang interior kasi meron din siyang mga kalawang sa loob at ipabaklas mo na rin for interior detailing kasi kailangan din ng interior detailing. Pasok tayo sa loob. Ito na stock na talaga ito na sasakyan. Kaya kung makikita mo yung leather niya sobrang dudumi na. Hanggang yung dashboard niya ang dumi na. Ang ceiling sobrang dumi na rin. Hanggang dito madumi na. And yan o, ang tint niya hindi na siya maganda. Expired na yung tint niya. At yung mga power windows hindi po siya gumagana ng maayos. So hindi po bumababa, hindi tumataas. Ito lang yata yung bumababa. The rest wala na. At ito pa, nakikita nyo, basag yung kanyang airbag. Yan. Tapos, although sa takbo naman yan na-experience ko, very smooth yung takbo niya. Maganda, tahimik yung makina. Malakas yung hatak. Walang problema, maganda yung takbo. Pero hindi ko pa na-check yung engine. Check natin kung may usok or kung blow-by mamaya. Or makikita natin pakinggan natin mabuti yung engine. Pero, tinakbo ko lang siya kanina. So far, maganda yung takbo naman niya. Tapos dito sa display niya, ang problema dito kapag in-start mo, ang daming nakailaw na indicators. Check engine, ABS, airbag, kasi nga putok ang airbag niya. Ayan, meron pang iba. So maraming mga nakailaw. At isa pa, wala din to aircon. Ayan. So, yun yung Isuzu D-Max. And actually, ayaw ko nga sana i-feature pero nakiusap si sir. Baka mayroon naman maging interesado. Kayo na lang bahala mag-offer. So, kung magustuhan din niya yung offer niya, then ibibigay namin sa inyo to direkta. So, hindi na ito dadaan sa amin. Kung gusto nyo lang ipagawa sa amin, pwede po namin to gawin, pero at your own expense na po siya. Silipin din natin yung makina. Start. Baka mag-lock. Ayan. Laki. Ang tigas na. Ayan siya. Wala naman siyang usok. Wala din naman talsik. Pero hindi ko mabuksan yon kasi sobrang tigas na. Tapos radiator niya buo naman. Yan, buo naman siya.
Tapos di ko lang alam kung saan yung bangga nito kasi basag yung airbag niya. Pero dito sa part na to may mga kinakalawang na rin yan, no? Yan. Tapos sa makina niya, makikita nyo, may mga leak na rin siya, may mga taga. So kailangan mo rin to palinisan. Ipa-check mabuti yung makina. So, yun, no, may mga tagas na rin siya. So mas maganda, mas malinisan yung engine at ipa-check nyo kung saan yung tumatagas. Ito, di ko alam kung anong problema dito. Di ko alam kung nag-overheat to. So, ito, actually, okay din naman to kung gagamitin nyo lang naman pang farm, pang hakot-hakot. Pero, tawaran nyo po yung presyo. Kasi ang dami nyo ipapagawa. Ang asking price nito is 400,000. So, ako, honestly, ako nag-no din ako sa presyo niya. Pero, tingnan daw natin kung magkano yung offer nyo. Subukan nyo. Kasi sa offer ko, hindi siya pumayag. So, kayo na lang din po yung mag-offer kung magkano yung offer nyo. So, mahirap i-drive at napakainit dito sa loob. Ayan, pawis na tayo. Kasi nga, wala po siyang aircon. Stereo niya, hindi ko alam kung gumagana to, pero posible wala na rin. So, isa din yung mga papalitan nyo. Tapos, eto nga ng mga indicators dito. Pero sa takbo nyo, pakinggan mo yung makina. Napaka-smooth, napaka-pino pa ng makina. Ang ganda niya. Sa makina, wala ako masyado comment sa ano niya, sa performance niya. Pero again, ipa-check nyo pa rin yung makina kasi may mga taga siya. Tapos, mas maganda makita ng mekaniko nyo. Baka hindi rin kasi na may maintain. Signal light, ayan, wala yung isa. Tapos ang ilaw niya sa display, namamatay-matay. Nakita ba nila? Namamatay-matay. Pag nag-signal light, kasabay yung ilaw sa display. Tapos, may naririnig din ako konting kalampag. Isa pa yan sa mga ipapacheck nyo yung pangilalim. Hindi natin alam kung may mga kailangan din palitan sa pangilalim. Siyempre, dadagdag yan sa gastos nyo. So, mas maganda maging transparent tayo sa lahat. At lalo, hindi naman ito dadaan sa atin. So, ito, tulong na lang natin to sa owner kasi gusto niya ma-out tong unit na to. But hopefully, pumayag din si sir kung magkano ang presyo na i-offer ng ating mga manonood. Yep. Okay, so if ever interested kayo, visit na lang kayo. Tawagan nyo kami para ma-test drive nyo itong unit na to. Tamang-tama to sa may mga farm, may mga pangarga, or kung ano man, construction na kailangan yung kargahan, pwede pa ito magagamit if the price is right. Okay.